Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Black Hawk helicopter naghulog ng mga leaflet, mga miyembro ng BIFF at Dawla Islamiyah, hinikayat na sumuko sa Maguindanao del Sur. 17.25 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at cocaine na samsam sa Jolo by bust operation, 20-year-old na suspect timbog. Ang Gatdam bumaba sa critical level, mga magsasaka nangangambang kapusin sa patubig. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sa halip na combat mission, ginamit ng Philippine Army ang isang Black Hawk helicopter sa aerial distribution ng surrender leaflets sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur noong June 29 upang hikayatin ang mga natitirang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Dawla Islamiyah na magbalik loob sa pamahalaan. Pinangunahan ng 601st Infantry Brigade ang operasyon bilang bahagi ng pinaigting na peace campaign ng militar. Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, Brigade Commander, layunin ng operasyon na maabot ang mga armadong grupo at mga sibilyang may hawak ng iligal na baril na isuko ang kanilang mga armas. Gayon rin ang hikayatin silang magbalik loob at samantalahin ang mga programang pangkabuhayan at reintegration ng pamahalaan. Sinabi naman ni 6th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara na bahagi ito ng patuloy na peace campaign upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Central Mindanao. Mahigit 17.25 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at cocaine ang nasamsam sa buy-bust operation sa Sitio Zone 3, Barangay Tulay, Jolo, Sulu noong July 1. Ang operasyon ay isa pinagsanib na puwersa ng Jolo Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company, Sulu Police Provincial Office at Philippine Highway Patrol Group o HPG. Arestado ang isang 28 anyos na lalaki matapos makuhanan ng humigit kumulang 200 gramo ng hinihinalang shabu at 3 kilo ng hinihinalang cocaine. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act No. 9165. Bumaba na sa 159.86 meters, mas mababa sa 160-meter critical level ang tubig sa Angat Dam nitong July 1, ayon sa Pag-asa na nagpapataas ng pangamba ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga sa pagsisimula ng wet planting season. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at ilang karatig lugar habang nagsusuplay rin ng irigasyon sa libu-libong ektarya ng sakahan. Sa kabila nito, tiniyak ng Manila Water na mananatiling 24/7 ang supply ng tubig sa East Zone kahit ibinaba ng National Water Resources Board ang alokasyon mula 52 hanggang 48 cubic meters per second. Umaasa naman ang Pag-asa na tataas ang level ng dam pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo dahil sa habagat. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.